Magandang araw, ako si Edwin Manyoso at ating panoorin ang maikling kwento na pinamagatang Simbang Gabi. Sa isang maliit na nayon sa probinsya, isa ang pamilya ni Luwalhati ang tradisyon na ang pagsama sa simbang gabi tuwing papalapit na ang kapasukan. Unang gabi pa nga lamang ay maraming mga tao na ang naghanda ng maaga para sa pagsisimula ng simbang gabi. 4:00 pa lang ng umaga ay halos hindi na mahulog ng karayom ang tapat ng simbahan para makinig ng unang misa. Maraming mga Katoliko ang tradisyon ng kumpletuhin ang simbang gabi dahil sa paniniwalang matutupad ang anumang kahilingan mo sa buhay. Sa paglalakad, nakasalubong ng pamilya ni Luwalhati si Mang Agwa na isang mangingisda. Mag-isa siyang naglalakad patungo sa simbahan habang dala-dala pa sa kanyang balikat ang ginamit na lambat mula sa pangingisda. Naikwento ni Mang Agaw kay Luwalhati na tuwing papalaot siya sa ilog, lagi niyang sinasabi sa sarili na, Nawa'y magdala ng maraming biyaya ang darating na taon sa aking pamilya. si Mang Agwa ay isang biyudong ama na nag-iisa na lamang sa pagpapalaki sa kanyang 3 mga anak. Naantig si Luwalhati sa kwento ng mangingisda na kahit mag-isa ay patuloy na nagtatrabaho at umaasa sa mga biyayang hatid ng dagat. Naramdaman ni Luwalhati ang halaga ng pananampalataya at pagtitiwala ni Mang Agwa sa harap ng mga pagsubok nito sa buhay. Sa ikalawang gabi, nakasalubong naman ni Luwalhati ang kanilang kapitbahay na si Aling Susan, isang babaeng nagtatrabaho sa palayan. Mayroon siyang dalang mga prutas at kakanin na ibibigay sa simbahan para sa komunyon. Habang sila ay naglalakad patungo sa simbahan, naibahagi ni Aling Susan ang kanyang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Kahit mahirap ang kanilang buhay sa bukid, hindi sila nawawalan ng pag-asa at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon upang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Sa loob ng 15 araw ng simbang gabi ni Luwalhati, bukod sa kanyang sariling mga karanasan at pangarap, marami pa siyang narinig na mga kwento mula sa mga tao sa kanyang paligid. Mula rito, natutuhan ni Luwalhati na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay at maging matatag sa lahat ng pagsubok ng kanyang pagdaraanan sa buhay. Sa huling araw ng simbang gabi, masayang nakasamang muli ni Luwalhati si Mang Agaw at Aling Susan na kasama ang kanilang mga pamilya para magsimba. Habang nakikinig sila sa huling sermon ng pari, napuno si Luwalhati ng pasasalamat sa lahat ng mga aral at inspirasyon na kanyang natutuhan mula sa bawat kwento at karanasan ng mga tao sa kanyang paligid, na nagpakita kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa pagtatapos sa simbang gabi, makikita sa bawat tao sa simbahan ang kanilang mga ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa para sa darating na taon. Sa gitna ng madilim na kalangitan, nagbibigay liwanag naman ang pagmamahalan at pananampalataya ng bawat tao. Pinakikita nito na ang simbang gabi ay hindi lamang isang kultura at tradisyon na isinasagawa tuwing Kapaskuhan, kundi ito'y isang pagkakataon para sa mga tao na magdasal, magbahagi ng kasiyahan at pag-asa para sa bawat isa para sa mga sandaling puno ng pagsubok at hamon ang ating buhay.